dear beloved, Boss Mike Cervera. Eto na ho mga kababayan. Oo. Eto na mga kababayan, si Atty. Claire Castro babanat na. Oo. Ha? Bigyan nyo ng space mga kababayan si Atty. Claire. Dahil eto na, ibibigay ko na. Atty. Claire, banatan mo na si Buday. Oh, pasok! Sara Duterte said that if she were president, she wouldn't have the former SOJ as the ombudsman. Sabi mga kababayan, kung siya daw ay naging president, kung siya daw ang presidente, hindi daw gagawing ombudsman itong si Boying Remulla. Ang sagot ni Atty. Claire, sabi Yusek, sabi daw ho ni Sara Duterte, ito kasing mga media minsan nagpapaaway din no? Yung bang mga kababayan kahit hindi na dapat sabihin, hindi na dapat itanong, tinatanong at pinapaabot pa Alam nyo talagang kailangan ng intriga, di po ba mga kababayan? I love you to, Expedita. Oo ha, eto na. Mga kababayan, kahit hindi kailangan itanong, tinatanong, kaya tuloy nag-aaway-away The palace's take on this. Nagkataon po, hindi siya po ang presidente. So, Bang! Diba? Paano yan? Tingnan nyo yung sagot, mga kababayan. Sabi ng tanong, sabi daw ho ni VP Sara, kung siya daw ho ang presidente, hindi niya daw gagawing, hindi gagawing ombudsman itong si Boying Remulla. Hala ka, mga kababayan. Biruin nyo? Nabanggit pa ni Sara? Totoo nga naman. Sino ka ba, Sara? Ibalik natin yung mga banat nila. Magpresidente ka muna. Kaya lang ho mga kababayan, sabi ni Yusek Claire, hindi na mangyayari na maging presidente ka. Wala na. Malabo ka nang maging presidente. Tapos ngayon nangangarap ka pa. Sorry sa mga DDS. Sa mga maririnig nyo. Hindi na magiging presidente yung iniidolo nyong si Buday, Kaya kung ako, sabihin nyo, itigil niya na yung kabaliwan niya. Yan bang mga pinaggagawa niya? Total naman malaki-laki malaki-laki ang mamanahin niya kay Digunyo. Diba? Malaki-laki ang mamanahin niya sa tatay niya. Yun na yun. Okay na yun. Hanggang kabilang buhay mo, hindi ka na maghihirap, Sara. Ganun lang eto na. Sige, pakinggan nyo nga ho muna. Vice President Sara Duterte said that if she were president, she wouldn't have the former SOJ as the ombudsman. What's the palace's take on this? nagkataon po, hindi siya po ang presidente. So, mahirap po sagutin ang isang pangarap na hindi mangyayari sa ngayon. Alaka! Mahirap sagutin ang isang pangarap na hindi na mangyayari sa ngayon. Kakahiya, mga kababayan, Sa totoo lang, nandiyan na si Leonora Brown, Nakakahiya, mga kababayan, yung pagsasabihan ka ng ganyan na hindi na mangyayari yung pangarap mo. Oo, sabi ni Atty. Claire, nakakahiya, Sara. Kaya alam nyo, mga DDS, yung idol nyong si Sara, si Buday, lagi na lang barado sa kanya. Kung ako sa inyo, sama na kayo sa amin, Kaysa pinagtsatsagaan nyo pa si Sara, kayo naman, halatang-halata nyo naman na mahina ulo. Diba? Ito naman si Tommy Alaysa, nagpalit pa, dating 80, ngayon Tommy na. Eto na. Pero ang alam po natin, Ay, the President thinks well, knows better. Siyempre naman mga kababayan, ang Pangulo ay mabuti. Alam niya kung ano makakabuti sa pangkalahatan, lalong-lalo na sa bayan. Yan yun, Diba? Alam na alam ni Pangulo kung ano makakabuti sa bayan. Kaya ikaw, Sara, sorry
hindi ka na magiging presidente kailanman. At alam po din natin na ang Pangulo ang nagpaumpisa para po labanan ang Ang- korupsyon. Correct. Alam po natin yan, ha? Oh. Sabi ni Emily, nakaka high blood. Relax ka lang! Oo. Liza, thank you naman, oo. Ha? Ito na ho yung mga bumubuhay sa akin. Alam nyo, feeling ko, kahit hindi na ako magnegosyo, hindi na ako magtrabaho, hindi na ako mapagod makipag-meeting sa iba't ibang bansa, dito lang mga kababayan, mabubuhay na tayo. Ano? Nako, mamaya ho mga kababayan, oo, mukhang nakapili na ho. Si Jen, alam nyo, si Jen ang pinapili ko kung sino mananalo, ha? Sa 10 relo na ipapamimigay natin, ano? Oo, 10 ho, ha? 10 ho ang pinili ni Jen. Oo, nasa kabilang kwarto, nasa studio ako. So bahala na kung sino mapipili, ano? Oo, basta kayong lahat na mga nandito ngayon, may pagkakataon na manalo, ha? Ngayon, pag nag-live po tayo mamayang gabi, pa-flash natin kung sino yung mga nanalo. At kapag pinlash ho natin yung mga nanalo, ang mangyayari ho nun ay, ipi-PM nyo ko kasi hindi ko naman malalaman yung address at mga phone number nyo. Diba? Wag nyo lang ho. Ito, pakiusap ko lang. Kung sakali mang malaman nyo ang phone number ko, pwede ba? Wag nyong ibibigay sa mga pamangkin nyo. Tulungan nyo akong maiwasang magkasala. Oo, ha? Ito na. Mga kababayan, si Aichang, meron ka na, may pambili ka niyan. Oo, yan na. Si Leonora Brown, thank you naman. Ano? Nako, ayan na. Sabi ni Monet to, ano yun? Sana, isa po ako sa manalo. Di ba nagkaroon ka na, bumili ka na? Ito na, mga kababayan ko, ha? Tuloy. Sabihin nyo sa mga pamangkin nyo, mag-subscribe dito. Baka sakali. Kasi tingin ko, bibigyan ko kayo ng clue. Mukhang yung mga bago lang yung mga napipili ni Jen Angeles. yung mga luma daw, may mga pambili yan. Ito na. Attorney Claire, pasok. Umpisa para po labanan ang korupsyon. At hindi po niya hahayaan na matolerate o kampihan o depensahan yung gumagawa ng pagnanakaw ng pondo ng bayan. Correct, mga kababayan ko, kita nyo. Pero ang pinakamabigat dito, sub-annihilation. Shoutout po. Paano yan? Sub-annihilation. Yan, mga kababayan, ha. So, eto, mga kababayan ko, eto matindi rito, yung banat na to. Pakinggan nyo maigi. What's the palace's take on this? Nagkataon po, hindi siya po ang presidente. So, mahirap po sagutin ang isang pangarap na hindi mangyayari sa ngayon. Nako, mga kababayan ko, kita nyo? Sara, yung pangarap mo, hindi na daw mangyayari. Oo. Dinagdagan lang ng sa ngayon. Pero ako, sasabihin ko sa iyo, hindi na mangyayari habang buhay yun. Kaya wag ka nang umasa, magpiling pa. Tandaan mo ha, huwag ka nang umasa, magpiling pa na magiging presidente ka. Kung kay Attorney Claire, sinasabi niya sa ngayon, ako pang habang buhay yun. Wala, di ba? Wala na mangyayari dyan. Maaari pa siguro bumalik ka ng Davao. Doon, kita nyo naman kung ano sabihin ni Sarah, natutuwa pa, nagpapalakpakan. Biruin ninyo mga kababayan, sabi, kotang-kota na daw ang Davao, nagkasunog at nagkalindol habang nagtatawanan sila. Kita nyo, ganyan ang ugali ng mga yan. Kapwa nila nasunugan, kapwa na apektuhan ng lindol, pinagtatawanan ni Sarah. Diba? Tapos sabay sabi na, baka naman may sobra, ibigay na daw kay Pangulo. Paano ibibigay kay Pangulo? Ang nililipol ay kayo. Diba?
Kayo ang nililipol. Sabi nga ni Leah Chin alam na ng mga tao na tanga si Sara. Biruin ninyo yun. Sabay sabi na ibigay na lang daw ang sobra kay Pangulong Bongbong. Kundi ba naman tatanga-tanga talaga? Diba? Ang tindi ng sapak, mga kababayan, na imbis na ipagdasal, imbis na tumulong, nanira pa. Diba? Oh. Yan mga kababayan thank you naman kay My Bernice. Thank you. Nangangarap ng gising si Sara Lustay, mga kababayan. Totoo naman Matagal ng pangarap ni Sara na maging presidente siya. Tandaan nyo, kaya hindi tumakbong maging presidente kasi mahina ulo. Kung inyo, ulitin ko lang, nasabi ko na to. Kung inyong matatandaan, nung tumakbong vice-presidente, hindi dumalo ng debate kahit isang beses yan. Nagets no, mga kababayan ko? Kaya pala mga kababayan, si Sara Duterte ay hindi nakikipagdebate kasi nga mahina ang kokote. Kaya nga mga kababayan kung kakasa, Sara, sa mga DDS, baka gusto nyong ibangga. Debate, laban laban? Debate, Sara versus Atty. Clero. Sige nga, payag ba? Kung talagang may utak si Sara, inganyohin nyo. Mali, Boss Mike, mali. Kung may utak talaga si Sara, nako, sige, ibangga na natin. Debate, Atty. Claire at Sara Duterte. Sige nga, syempre, alam na natin yan, mga kababayan. Hindi nila gagawin yan kasi mabibisto lalo ang katangahan, kabubuhan at kamangmangan ni Sara. Alam nyo, magmumukhang tanga lalo, kapag ka nakipagdebate kay Yusek Claire Castro yan. Diba? Kahit isang beses, yan, sinasabi ko sa inyo. Nga, Boss Mike, kahit isang beses, di ko nakita yan sa debate. Paano nga dadalo? Bobo yan. Tama. Battle of the brain. Kay Sara, battle of the brainless yun Di ba? Ang tindi ng mga binitawan ni Atty. Claire dito. Pahiyang-pahiya si Sara. Hindi siya po ang presidente. So, mahirap po sagutin ang isang pangarap na hindi mangyayari sa... Kita nyo? Mahirap sagutin ang pangarap mo, Sara, na maging presidente ka na hindi na mangyayari kailanman. Di ba, no? Mga kababayan ko, paano? Wala. Nga. Eto pa, mga kababayan ko. Iwan na natin yan, mga kababayan. Dito na tayo. Grabe, mga kababayan ko, Dito, eto, tingnan nyo. Hindi lang si Sara ang binubutata ni Atty. Claire. Sabi ko nga sa inyo, baka pwede. Eto, para naman na may partida sa mga DDS. 3 na kayo. Gusto nyo, i-bonus nyo pa si Kitty. 4 na kayong magkakapatid na Duterte. Mag-isa lang si Atty. Clero. Pagsama-samahin nyo na yung mga utak nyo. Mga magkakapatid na Duterte. Umpisahan kay Pulong, kay Sara, kay Baste. Kasama na si Kitty, bonus na Tapos si Atty. Claire lang ang kadibati nyo. Baka kulang pa yung partida sa inyo. Mapapayag lang kayo. Baka kulang yung partida pa sa inyo. Dagdagan pa natin. Parang yung parang yung panawagan ko. 5 tanong sa inyo manggagaling, 1 lang tanong kay Atty. Claire. Baka naman baka naman lugi pa kayo niyan. Gusto ko lang naman kahit papano makahabol-habol yung mga utak ng mga Duterte na to. Di ba? Kahit man lang papano makahabol-habol kayo. Alam naman namin kahit pagsamasamahin nyo yung mga utak nyo, hindi aabot sa utak ni Atty. Claire Castro. Ano? Ano mga isasagot niyan? Ano isasagot niyan?
Ha? Heavy, pare? Heavy? Wala, mga kababayan ko, maniwala kayo sa akin. Kakain ng alikabok yang mga yan. Kahit sama-sama pa sila, magtulong-tulong pa. Oh, di ba? Oh, ganito, sino pa pinaka magaling na sa inyo? 4, si Kitty, mahina rin ulo. Ha? Si Basti, lalo. Ha? Oh, ano alam ni Basti, mga kababayan? Laging yung utak nun, blanco. Paano punong-puno yata ng usok? Si Pulong, mga kababayan, ang iniisip lagi, bumengbang. Ha? Dumampot ng mga babae. Oh, di ba? Kita nyo? Mambuking. Oh, yun lang ang isip. Paano magkakautak yan? O si Sarah naman, mga kababayan, anong ginagawa? Hindi mo malaman kung iniisip pa niya yung sinasabi niya. O, mga kababayan, dikta na ng bumubulong sa kanya. Yung bumubulong sa kanya, mga kababayan, hindi natin nakikita. At yung bulong na yun, mga kababayan, kahit sumigaw, siya lang makakarinig mag-isa. Grabe, no? Mga kababayan, kita nyo? 5 tanong. Sino na pinakamagaling sa inyo? Sige nga. Sige, si Sarah na kasi siya yung contender nyo. Kaya tag-iisa kayo ng tanong. Isa kay Kitty, isa kay Pulong, isa kay Baste, 2 kay Sarah, 5 tanong. Kay Attorney Claire, isa lang ang itatanong. Grabe, no, mga kababayan ko, ha? Antindi, partida. 4 kontra 1. 5 tanong kontra 1 tanong. Saan ka pa? Lugi pa ba kayo? Alam naming mahihina ang ulo ng mga Duterte na to. Kaya binibigyan namin ng partida para makalaban-laban kahit papano. Yun eh. Diba? Mga kababayan? Para makalaban-laban kayo. Sarah, Pulong, Baste, Kitty, itaguyod nyo naman yung mga sinto-sinto, tatanga-tanga, nuknukan ng mga DDS na naniniwala sa inyo. Di ba? Mga OFW naming mga kababayan, eto na ho ang pagkakataon para malaman nyo kung kayo'y nabubudol. Di ba, no? Yan na, mga kababayan. Malalaman na ng mga DDS kung sila ba talaga ay nabubudol. Our beloved Boss Mike Cervera.